Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading ito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Knight of Wands, Knight of Pentacles, King of Cups, ay, Ten of Cups. Hindi ko nakita agad. Five of Cups. May paparating na offer sa'yo eh. Sama na lang hinayang sa'yo. Gusto mo bumuo ng pamilya. Pupuntahan ka. Ha, yun lang. Seryoso. Seryoso tong taong to. At magkukumit siya sa'yo. Maging loyal siya sa'yo. Talagang parang nagpursigido talaga to. At matapang, naging aggressive na. I-offer, serious offer niya sa'yo. Kasi nagsisi siya nung tinapon ka niya. O parang tinapon kang parang basura na tingin niya parang hindi ka niya nakakailangan or hindi siya manghinayang sa'yo after kanyang itaboy o itapon o makipaghiwalay sa'yo o i-let go. Ganun ba? Ano pa? Ayan na may plano siyang puntahan ka, naging courageous and porsigido, napuntahan ka. Ay, gusto ko yung na-flip. Gusto ko yung nalalaglag. Ayun, yung nalalaglag. Ito, naka-chain ka eh. Tali. Nakatali na tumatalino ka, naging wise, no? Na naging wise, naging malakas na naging malakas. Habang nakatali ka. Bakit natali? Kailangan siya ang kukuha sa'yo para hindi ka na matali. Oo. Kailangan siya kumuha sa'yo para hindi ka na nakatali. At talaga nasa divine plan. Tingnan natin ha. Nasa divine plan na yan. Para ba siya yung hero mo ba? Ano, ganun parang story siya sa comics. Kailangan puntahan ka talaga niya, no? Para makawala ka na dyan, makaalis ka na. Maybe sa place mo yan na parang hindi ka makaalis-alis dyan, baka wala kang pera, wala kang source of income, pero nasa divine plan na yan siya. Na siya ang magsisave sa'yo. Parang gano'n ba? Sa ano pa maging buhay mo yan. Bouquet. May kasalang mangyayari kasi bouquet. Kung makasalo ka ng bouquet, pwede din. Magkakasal ka. Kaya may bouquet dyan. Anong iniisip ng person na yan ngayon? Mga person sa'yo, ano iniisip niya? Ang wag na mag-juggling. Kailangan na niyang kumilos, mag-take na action. Sige pa siya juggling. Abuti ng siyam-siyam yan. Sige siya juggling. Hindi makagawa ng desisyon niya. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na yan? Nine of Pentacles. Nag-end na daw yung parang hindi siya confident ba? Hindi siya stable. Nag-end na yung cycle na yun na nahiya siya na kontakin ka, na mag-reach out sa'yo, na puntahan ka. Ano pa? Kasi pair yan siya eh. Courageous na siya at matapang na siya ipaglaban ka. Kung may haharang, kung ano man yung kinakatakutan niya, handa niya na harapin yun. Para puntahan ka. Yun na nga eh. Kung nahiya siya, kung natakot siya, lalabanan niya na yung mga
weaknesses niya at yung mga umaharang pati sa kanya kung ano may umaharang. Ace of Pentacles. Bago panimala, it's a huge offer yung offer niya sa'yo. Yung magsama kayo sa property. It's a property. Property niya. I think it's property niya. Property niya. Oh, may property siya. Parang boss o mataas yung posisyon ng tao to. Meron na siyang property, no? May ipagmalaki na siya. May pakita siya na may naipundar pa. Ganun. Hindi na siya stuck daw. So, good luck sa kanya. Kung hindi na siya ma-stuck pa o hindi na siya pa-stuck ng mga evil forces. Kasi pag mga ganyan, I think it's destiny to. Pamaganto, kaya may mga nang-atake ng mga at may mga humaharang, may mga pinipigil. Mga evil forces like devil, like mga spirits na mga evil spirit yan. Hadlang yan. Pati mga witches kasi sa evil forces yan sila. Pati mga evil na mata hadlang, pipigil sa akin eh. Maraming gustong pumigil sa nakatadhana sa akin eh. At alam na yung mga taong yan. Kung ano sila, evil yung mga taong yan. At maliban dun, may mga ano pa, mga elemento, mga sample sa akin. Mga devil, di ba? Maharang sila. So, ano yung nakadestin? Actually, hindi lang nakadestin yun, nakatakda na talaga yun sa akin. Yung sa akin, no? Eto, for sure sa'yo, nakadestin yan. O kung nakatakda man, basta yun sa akin, nakatakda yan. Nakaset na talaga yun. Yun ang alam ko. Yun ang sinabi sa akin eh. Yun ang alam ko eh. So, ganun talaga yun, no? Aminin mo ng mga tao na yun na humaharang sa destiny ng iba, na evil or hindi, they are evil. Bakit? Muupo sila sa will ng God, sa dynasty ng God. At yung umiiral dun sa inggit, pagkagahaman, ginagamit sila ng devil para i-oppose yung dynasty ng God. Isip nila, hindi bagay. Mas bagay ako doon, di ba? Umiiral paging narcissistic nila. Umiiral yung buti sana kung totoo. Hindi naman totoo yung mga pinapaniwalaan nila. Minamanipula lang ng devil yung isip nila, para isipin nila na sila ang bagay, sila ang mas deserve nila. Iral talaga yung inggit ng iba. Kasi nga, ganun ang mga evil na tao ang pinapairal, inggit. Nagagawa na ng kasamaan, kaibilan, at ng atake, gumagawa ng deceit and scheme dahil sa inggit nila. Yan. Lalo sa panahon ngayon, madami ang evil. Sa panahon ngayon, dami ang evil na mga tao. Pinapairal nila inggit. O manghalit, gagawa ng sinulisit dahil sa inggit nila, dahil sa pagkikahaman nila, may mga ganyan, no? Lalo sa panahon ngayon. Ganyan talaga, pag nakadestin, madami ako kontra, pero pag hindi nakadestin, or walang mission, walang ganong kumukontra, walang inggit iragano, walang mga harang. Kasi, walang ginagawa na scheme ang devil. Walang inuudyo ka ng mga devil. Walang ganong inggitira sa buhay ng mga taong yan. Walang ganong kaaway ng mga taong yan. Kasi, lalo na kung sa side sila ng devil, ay madalang lang ang kaaway ng mga ganong tao. Kasi plastic man yan sila. Dahil hindi man pagsusulsula ng devil yung mga tao na pag-initan sila. Pero once na may destiny ka, may nakatakda sa'yo,
Susulsula ng mga devil yung mga tao. Pag initan ka, gagawa ka ng scheme, deceit. Iiral yung inggit ng mga tao, ng mga evil na yun. Lalo yung mga evil. Yung hindi iiral ang inggit at hindi gagawa ng mga scheme and deceit. Against sa tao na yan, kung nakaramdaman na lang inggit, no? Turuan pa nila yung sarili nila na huwag mainggit. Yung mga taong mabubuti, yung righteous, yung may sense of right and wrong. At madalang lang yun. Madalang yung mga ganong klase ng tao. Kaya, very few lang tayo nakakasumpong na ang daan papunta sa langit, di ba? Mahirap na makapasok langit eh. Created ang daan eh. Yun na yung tinatakot ng tao ngayon. So yan, yung picture nga lang, kaingitan pa eh. Picture na lang yan. Kaingitan pa, pag-initan. Kaya hindi daw yun ang mukha. May filter daw. Mga ganun. Kasi hindi man yan ang mukha na pinagawa ko sa magkukulam eh. Papangitin eh. Pangit yung mukha niyan. Dahil pinapangit ko na eh. Ganon. Good luck. So yan, ano pa? So ano pa ang next na mangyari? 8 of Cups. May lalayo, may iiwas, may tatalikod. Oh, Two of Swords. Ma-stuck. Ma-confused. Judgment. May upright yung judgment na yan. Ano ko kasi ng kamay ko. Yeah. Upright yan siya. Kasi merong mas stuck eh. Oh. Merong ma-confused. May unsure, nalalayo, may lalayo pati, no? Ano tong lalayo? Maring evil forces to. Mga demonyo na sinend. O mga evil forces na atake. Ganyan talaga pag may nakadistance sa'yo mga atake sa'yo ng evil forces. Pag walang nakatake sa'yo ng evil forces, ibig sabihin wala kang destiny. Wala kang inilaan sa'yo ang God. Hindi ka atakihin naman yan kasi friends na kayo yan, no? Lalo kung masama ang ugali mo na driven ka ng inggit, hindi ka naman ano yan kasi friends na kayo ng devil, no? Sa kanila na yung soul mo. Ganon yun eh. Pero, ayan, judgment. May maklaruhan na. Kumbaga, hindi na maging clouded yung isipan. Ikaw is person. Ikaw to. Oo, may mga umaharang ako. Ikaw to. Na may mga superior, no, na mga tao. Superior, tao mo na kung evil forces. May mga superior. Basta may mga superior sa buhay mo. Na gusto nilang harangan ka, pigilan ka. Gusto nilang maghari-harian sa sarili mong buhay. Gusto nilang pigilan ka na umasenso sa destiny mo, kadalasan sa destiny mo. Kasi pinaklouded ng devil yung isipan nila na para bang may authority sila, powerful sila, gano'n. Kaya gano'n ang pinaniwalaan nila, no? Yung nagbubush sila na nagmamataas, yung mga gano'n. Actually, hindi naman yung talagang prangka sila. Malalaman mo yan sa kwento nila sa iba. Kung paano nila itaas yung sarili nila. Kung paano ka nila i-down. At may ginagawa yan sila mga deceit and scheme against you. Kung mga ganyan.
Kasi superior nga eh. Ayaw na. Para bang gusto kong pigilan. Ayaw nilang mangarap ka. Ayaw nilang umasenso ka. Yumaman. Feeling nila maharangan ka nila. No? All the time. Mga ganun ba? Na wala kang karapatan mangarap. Mga ganun yan. Yan din ang na-experience ko. O kaya ay gagawa sila ng mga scheme and deceit against you. Bigyan ka na ng stress, problema. Ay ganyan talaga yung mga yan. Tapos pag nagalit ka dahil gumagawa sila ng scheme and deceit, ulansihan ka nila, tarantaduhan na lang, ay ikaw na ngayon ang masama based sa kwento nila. Dahil hindi mo sila maintindihan. Dahil nainggit sila, kaya ginagawa nila yan. Kaya binibwisit ka. Kaya salbahiin ka nila. Dapat intindihin mo na lang. Dahil inggit sila eh. Manipulative ba yung mga yan? Ikaw to na hindi na mapapaklouded yung judgment mo. At tuloy-tuloy na makapag-build ka. O ma-build mo yung career mo. O tuloy-tuloy yung ma-recognize ka. Yan. Tuloy-tuloy yung mga ginagawa mo. Tuloy-tuloy yung mga binibuild mo, tuloy-tuloy yung dinidevelop mo, mga ganun ba? Kasi 3 of Pentacles, wala na maging problem sa trabaho mo. Kung may ka-team ka, maayos yung inyong teamwork na walang problem, walang conflict. You can work well with others. Kaya lang nagkakaroon ng conflict sa iba na you can't work well with others in a team. It's because of pinapakloud din nila yung judgment mo. And may ginagawa scheme and deceit ang iba. So, ano yung intention sa'yo ni Knight of Wands na to? Sawahin ka. Masawahin ka. Mag-umpisa kayo ng relationship. Death. Magkaroon ng rebirth sa inyo. Sawahin ka. Makipag-reunite sa'yo. 3 of Cups. Six of Swords. King of Wands. May paglipat. Goal niyang isama ka, dalawang butterfly nandito. Goal niya isama ka sa ibang lugar. Sunduin ka niya. Ganun ba yan? Hindi sunduin ka niya. Sasama ka niya. Yan ang ibig sabihin. Isasama ka niya sa place na komportable kayo, na you will live peacefully. There's harmony, balance, masaya kayo, comfortable, at home. Yan. Yan ang offer niyo sa'yo eh. Mas maganda pa siguro wala ng reversal kasi minsan basta huwag na ako magkuha ng reversal siguro. Kaya ibang tarot reader ay na may reversal eh. Kasi minsan kasi hindi makontrol yung Hindi, minsan na-notice ko, kahit reverse, upright pala yun, no? Parang ganun ba? Yung ibig sabihin, depende sa nag-guide kasi yun eh. Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. Yan ang offer niya, sawahin ka. Kaya makapag-reunite sa'yo. Wala reversal. Upright, positive yan, no? Tagal-tagal lang yun. Clarify ko pa eh. Tumuhay ng tahimik.
Parang meron kayong privacy ba? Tahimik yung buhay nyo. Malayo sa ibang pamamahay, yung bahay ninyo. Yung may privacy talaga kayo na you can live comfortably. Sa ibang bansa ganyan eh. Dito lang naman sa Pilipinas yung uso yung inggit-inggit, no? Yung gustong pakialaman yung buhay ng iba, gusto mangontrol. Kasi wala naabot sa buhay, walang na-achieve, walang narating sa buhay dahil inggit ang pinapairal nila, chismis nila yung iba, gagawa sila ng scheme, witchcraft, and then pag napiktuhan, chismis nila, ay sige, ganito, ganyan, ganito, ganito, ganyan. Yung prekagawa nila. Dahil nainggit sila. Dito lang sa Pilipinas, sa ibang bansa ay, ang alam ko, layo-layo yung bahay, parang walang pakialamanan, guys. Walang inggitan. Ganun ba talaga lalo sa Europe? Walang inggitan doon. Meron din. Meron din inggitan. Pero mga taga-Europe, hindi gano'ng inggitira. Nawari sa Europe, no? Hindi sila gano'ng inggitira, guys. Yung sa Europe, doon ba sa mga Norway, parang wala silang alamanan, parang walang inggit eh. Alam niyo kung bakit complicated ang buhay dito sa Pilipinas, lalo sa mga dikit-dikit na bahay, dahil sa inggit ng iba. Ayaw nila nakikita na umaangat yung iba, nagsisikap. Gusto nilang, may ginagawa silang scheme and deceit. Very cunning, deceitful. Mayroon yung pagiging selfish. Pero sa ibang bansa, alam ko, nagbibigayan pa nga sila, nagtutulungan eh. Parang kung muna talaga sa Pinoy yung inggit, tapos masyadong deceitful cunning, gusto pa nila agawin yung, kasi sa kapwa nga Pilipina nila, gusto nila agawin yung afam ng kapwa nila Pilipina eh. Ang daming afam, bakit yung sa kapwa nila Pilipina, yun talaga gusto nila agawin. Para bang gusto nila patunayan na mas maganda sila doon. Parang ano yung crab mentality? Ano ba yung doon? Notice niyan, guys. O sino yung nagawa dyan ng kapwa nila Pilipina ng foreigner? May ginagawa sila tapos gagawin yung mga nila para maagaw nila. Para isipin nila, ganda ako mas maganda sa kanya. O diba, may ganyan. May mga ganyan tao Natatawa na ako kasi ang dami ng foreigner. Bakit yung baka naman hindi lang talaga meant, no? Para sa isa't isa yung foreigner na yun, kaya naagaw, no? Hindi naman meant para sa yung foreigner, kaya naagaw. Hoy, kinain mo rin! Lamigit lang ba? Huwag mo atakihin. Natigilan ko yan. Diba sa akin? Pinsan, ano na? Dalihan mo! Ano na? Alam mo? Saway pa. Hindi sila mahilig gumawa. Maliban lang siguro sa mga Romania. Sa Romania kasi may mga witches doon eh. Pero, banda Norway yung mga ano, parang yun ang place na parang you can live peacefully, safe. Sa mga places na malayo-layo yung mga pamamahay. At yung ang focus sa sariling buhay. Maliban lang kung may mga Pilipina doon. At may inggitira yung Pilipina na nandun. Ayan, yan ang inggitira. Pero kung ibang lahi, parang wala, no? Sa Korea, uso din yung inggit-inggit, no? Patas-taasan, isa pa yan. Maisyan talaga. Pero yung sa Europe, pang alam ko, hindi. Sa Amerika, meron din kasi iba-iba din yung mga lahi. Maliban lang sa Europe banda, ang alam ko, hindi uso yung inggitan. Banda dun sa may mga Norway, Finland, basta parang ang peaceful lang lugar nila. Basta ganon. Sa Switzerland, parang ganda dun. Kaya sa mga makarating sa lugar yun, wag na kayo dito sa Pilipinas. Doon na kayo tumira kasi dito sa Pilipinas, ang daming inggitira dito. They will try to drag you down. No, paiwalayin kayo ng inyong afam. So kung sakali na makachamba kayo ng afam, wag na kayo dito sa Pilipinas, no? Lalo kung madali kayong kaingitan ng iba at may ganun kasing tao na madaling kaingitan ng iba. Madaling pag-initan ng iba. Lalo na mga one na nakita sa Jungkook, di ba?
Madali siyang kaingitan. Ako, one din ako. Kaya madali din akong kaingitan. Madali din akong pag-initan ng iba. Mga one yung birthday. Si Jungkook, diba? O nilason siya. Kawawa. Munti ka na mamatay. Ganon ang mga one. Madaling kaingitan. Ewan ko ba bakit ganon. Basta madali silang pag-initan. May mga taong gusto silang hilain pababa. Pero yung mga number 3, hindi ganon. Depende sa, sa birthday siguro. Totoo nga. Kita si Jungkook, diba? Ako din. Sa pa ako. Kasi, very, kasi yung mga one, very goal-driven, motivated, and, basta merong mga, yung one, bakit sila inaano. Meron yan sa Google, nabasa ko yun. Na gano'n ang mga one. Madaling kaingitan, may mga taong gusto silang hilain, pabagsakin. Ganun yun eh. Sun, kasi ruled by sun ang one. Yan. Ano ba siya lubog niyang bata na ay nag-abang na eh. Ayun o. Ayush. Ayun o. Wala kang halo. Napaulam ko ito sa Nabawan lang. isda. Wala ka mag-isda. Wala. Wala lang, pabayan pa nga ako. Ayun sa isda o. Ito lang. Ay, atakili na yan. Sana buntot na bilhin sa'yo para makasalagay. Sige. Ang paulam ko sa inyo. Ayaw mo tumayungin. Itong manok na, isang iwa na rin yung paulam. Lulutuin ko pa. Ako kahit, patay na. Gulay. Hoy! Ha? Ha? Iulang na ako. Hindi. Balitaan na lang. Ang ulam nila. May pakisyaw sila. Cute. Langga na mo siya. Bong panis. Moy panis. Natatas. Eh, pwede pa rin mo siya ng tatatatay. Kung tingnan tatatat yun. Message for you. Knight of Cups. Oh, may paparating talaga eh. May paparating na offer eh. Oh. Nine of Swords. May mga kinakabahan. Parang nagkakaroon ng anxiety kasi matulan sila. O nakatulan na. O nagkaroon ng hostisya. Naputol na. Mahina sila. Hindi na sila makapang send ng lason sa'yo. Lason nila sa'yo. Naputol na. Parang pinutol. Seven of Cups. Wala. Mga aso kasi po. Right. Ito mo. Nabayin ka. Mamaya magkatay kang bata ka. Sa labas na, kulit ka. Labas na! Shoy! Labas na! Kulit mo. Ang dami ko gagawin mo. Hindi ka pangulit. Madami ito sila. Madami sila. At kinakabahan sila kasi alam nilang hindi ka na stagnant. Parang nagkakaroon sila ng anxiety. Ay, upright na pala to, no? Sila tong stagnant. Ayan, sila yung stagnant. And then, nalilito sila, naguguluhan, nasasaktan. Parang naputol kasi, may naputol.
and nasaktan o may nag-end. Ano itong Ten of Swords dito? Nakuha ng reverse and reverse. King of Cups. Naging emotional kasi nasaktan to, no? O may nag-traitor sa kanila, yan. Meron pating inabot sa kanila. Inabot, binigay, wishes nila, binalik sa kanila. Binalik sa kanila. Ang bilis na bumalik sa kanila, mga wishes nila. Against you. About 3 times fold pa yan. Ano yun? Bumalik sa kanila 3 times fold. Pwede ito pa. Upright ba yun? Oo ba? Sagot. 3 times fold. Mga wishes nila. 3 times fold. So, yan. Ano gusto sabihin sa'yo ng person mo? Itong person mo, si Knight of Wands na to. Anong gusto niya sabihin sa'yo? Haba na mga reading na to eh. Hindi na siya nagja-juggling. Ready na siya for new beginning. And then, judgment. Naklaruhan na siya. Na gusto kanyang kunin, ilipat. Para magsama na kayo. Huwag na mag-reverse guys. Right na lang yan. Seven of Swords. Yung maging selfish naman siya na kukunin ka niya. Yung perali niya paging selfish niya ba, no? Kaya siguro nag-alangan to ni juggling kasi parang tingin sa sarili niya, selfish siya. Yung ganun ba na sarili niya, iniisip niya. Pero ngayon, maging selfish naman daw siya na sarili niya. Yung kaligayahan niya, ang unahin niya, no? Na wag na lang iba ang palagi niya intindihin, no? Na kung ano yung sinasabi ng iba na ganito, ganyan. Na bawal, no? Kasi manipulative yung iba. Ayaw nila maging masayang iba. Katulad nung kay Klang, no? Yun, manipulative ang mga taong evil na inggitira. Hindi sinisiraan ko. Yung marunong mag-judge, yung may wisdom, madali nila ma-detect yan, no? Yung mga ganyang klase ng tao na evil, manipulative at inggit, no? Driven ng inggit. Yun ang example ko kasi yun ang obserbahan ko dun. So yan. Parang ako nahiya na halata kasi inggitira talaga siya, guys. Parang matindi emosyon niya na, dahil sa inggit niya, baka may gusto kay Dustin ba? Yung sa PBB. Napanood ko, isip-isip ko sa mga ugali ng tao. Inggitira. Pero, baka mature pa, matanda na eh. Nasa, 33 nata yan. Mas matanda ko sa akin yun eh. 31 pa lang eh. Pero hindi naman siya gano'ng yung gumagawa talaga ng scheme. Ano lang talaga, yung parang nag-outburst yung emotion niya na nang babackstab. Parang gano'n dahil sa inggit niya. Tapos nakaw. Sabi, nainggit ba yun? Nainggit na siya. Nainggit daw siya, guys. Hindi niya mapigilan yung inggit niya. Ay, nako. Nasama pa yun. Kasi sample yun eh, no? Kung ano yung taong naiinggit, no? Baka hindi alam ng iba yung kung naiinggit na pala yung iba sa kanila o kaya ganun yung reaction, no? Kaya ganun ang pinagagawa. So, ano ang next? Kadalasan man challenge pa yan, no? Makipag-compete kasi naiinggit, no? O basta ganun. Three of Wands, upadilihin nila yung sa gagawa sila ng mga tricks and scheme para ma-delay yung inyong reunion, yun, ng person mo, mga ganon, yung mga nainggit. Gagawa sila ng scheme and deceit para, or evil or witchcraft para hindi kayo magkatuloy ng person mo, padilihin nila o kung ano pa. Yan.
Yan ang mga evil. Matamaan kaya dito. Ewan ko sa inyo. At hindi ko alam kung sino-sino sa inyo ang nanonood. Ang alam ko lang dyan yung mga nagko-comment dyan. Yung iba na hindi nagko-comment. Ewan ko. Hindi ko kilala yung mga yan. O baka sa kanila, no? May matamaan. Ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na si Knight of Wands. Three of Wands. There's kaya tumagal, nagkaroon ng waiting, no? Dahil na-restrict daw siya. Oh? Naging defensive siya. Na-restrict niya yung sarili niya, kinontrol niya yung sarili niya. Baka kinontrol ka mo ng iba. Hindi yung sarili niya, akala niya sarili niya ang nag-control sa kanya, pero may na-influence sa isipan niya. Pinigilan niya, kinontrol niya yung sarili niya. Dahil sa beliefs niya, mapaniniwala siguro, mapaniniwala sa society, isip niya yun. The Sun. Dahil yun ang sinabi sa kanya na maging masaya siya kung iwasan niya. Manipulation niya ng society yan ng ibang tao. Maging komportable buhay niya, no? Pag hindi kanya i-pursue. Kasi manipulative yung iba. Very manipulative. Ako kasi madali ko ma-detect yan eh. Kaya na-repeal sa mga ganon. Yung gitira, tapos mga manipulate, mga para. Basta madami silang tactics. Kung mahalata nyo lang, marunong ka mag-obserba. Three of Swords. Sasaktan lang daw siya, no? Siya lang ma-hurt. Ganun ba? Pagka i-pursue ka niya, mag-end lang din. Tapos, kasi dahil may mga harang, may pipigil, mga ganun. Hindi siya mamumuhay ng, yung tahimik, balance, kalmado, relaxed. Diba? Mga manipulation nga yan eh. Ng iba eh. O ng devil pati. Ay, nako. Knight of Swords. Na maging impulsive ka, layuan mo din siya. Ganun ba? Yung manipulation sa kanya. Bigla-bigla mo siya layuan. Yan, ganun ba? Bigla-bigla mo siya sukuan. Yan, ganun ba? Kasi impulsive ka. Ganun yung manipulation sa isipan niya o minanipula yan, no? Ng pwedeng devil o mga tao. Para mawala ng lakas ng loob itong person mo para hindi na magpursige na pursue ka. So yan, ito na lamang for collective reading.